Ladies and gentlemen, magandang gabi po. Ang pag-usapan natin ay yung mangyayaring hearing bukas, alas 5 dito sa Pilipinas na oras. Patungkol po sa tinatawag na confirmation of charges hearing ni dating Presidente Digong Duterte. Ngayon, antayin natin yung aking kasama, ang co-host ko ngayon na si Mr. Leo Cruzati. Bago tayo magtuloy-tuloy, nais kong ibigay sa inyo ang konteksto kung anong pag-usapan namin ni Mr. Leo Cruzati. Dito ay yung masasabihin namin sa inyo kung anong una mga nakikita namin na nangyayari in the march towards the hearing tomorrow. That is 5 p.m. in the Philippine time. Tapos sa Philippine time bukas, alas 5 ay nangako ako na ila-live coverage ko at habang nangyayari, explain ko sa inyo kung anong nangyayari. So, this time, we will be talking about yung mga pangyayari a day before the hearing. Kagaya nito na pumunta roon yung mga mailang pamilya na pumunta roon ng mga biktima. So, kung pamilya sila ng biktima, alam naman natin ang lahat ng biktima dito na namatay ay sinasabi na walang pera. So, nagtataka ako, ewan ko lang, pa-comment natin mamaya kay expert na Leo Cruzati na aking tandem dito. Kung bakit saan sila kumuha ng pera, pamasahe papunta roon, yan hindi ko alam. Galing ba yung kay BBM o ano, hindi natin alam. So, sino bang mahiwagang tao nagbibigay ng pera sa kanila para makapagbiyahe? Alam mo, isang tao lang papunta lang mahigit mga 200,000 ang gastos papunta, isang tao lang. Isang one way lang, pabalik pa. So halos kalating milyon ang isang tao. Pumunta ron mga abogado na si Atty. Cristina Conte, sino gumagastos sa kanya? Pumunta rin doon si Atty. Nery Culminares, sino gumagastos sa kanya? Tapos pumunta sa side naman ng mga grupo ni Duterte, may mga iilan na kanyang dating gabinete na pinangungunahan ni Atty. Sal Panilo ay pumunta rin doon. Saan kaya rin kumuha ng pera si Atty. Sal Panilo para sa kanyang pamasahe papunta ron, pabalik. Tapos si Atty. Martin Delgra na dating chairman ng LTFRB, sariling pera ba kaya niya ginamit siya papunta ron? O tapos si Salvador Villaldia na unang abogado na tumayong abogado ni Duterte doon sa Tihig ay pupunta rin. Actually, wala nga kahit isa sa kaanak ni Duterte ang dadalo eh. So, sigurado ako nandoon din si Harry Roque. Magkikita-kita sila ni Harry Roque. Sasabihin siguro ni Harry, di ba gusto niyo akong arestuhin? Nandito ako, arestuhin niyo ako. Tapos, andun din yung, ang sa ngayon, Kaleo, believe it or not, ang daming mga Pilipino na iba-ibang tribo na nandun, mga OFW na pumunta na doon sa Dihig magsuporta lang kay Duterte. Gaya ng yung mga grupo ng taga-Bataan nandoon. Ibig sabihin hindi ko maintindihan bakit malapit siya sa mga OFW. So, nung nakarang halalan 2025, lahat ng OFW votes ay 0 ang alyansa. Lahat ng endorse ni Duterte ang panalo, top 12. So, ganun kalaki ang force na binibigay ng mga OFW. Ngayon, lagi nang tinatawag ng mga maka BBM at makadilaw, maka-pink na tinatawag yung mga DDS na didishit, didilis, mga bobo, yung ilang tawag. So, ibig sabihin, me being one of those, parang nadidegrade din ako feeling ko at discriminating naman. Kaya nakikita ko naman, lalo nilang dinidiscriminate ang mga DDS, lalo nagagalait yung mga DDS na hindi kakampi sa kanila. Kasi unang-una, paano nila ma-explain na yung si BBM nila na sinusuportahan ay nagnanakaw at hindi nahuhuli, hindi man lamang pinaparusahan, hindi makakasuhan, at dami-dami ng ebidensya. Andyan ang ebidensya galing kay Saldico na mali-malitang pera na binibigay sa 2 million kada buwan at may listahan pa kung paano
at ina-assure ni Saldico na meron siyang mga text messages, meron siyang video kasi ang lahat daw po yun na mga maleta according to attorney Roy Rondain na abogado ni Saldico, lahat po yun na dineliver na maleta. Bago dineliver, kinunan ng video ni Saldico isa-isa. So, ibig sabihin, those are more than sufficient as evidence to prove beyond reasonable doubt na nagnanakaw talaga si BBM at saka si Romualdez. Kasi binigay kay Romualdez at bago ibigay kay BBM yung share ni BBM. In other words, pinaghatian nila. Ganun po kabastos ang mga ginagawa ni BBM. So maliban pa yan sa kanyang katotohanan na meron siyang tinatawag na 4.625 billion na confidential fund. Yung binabanggit mo kahapon, inuurirat nilang confidential beneficiary na katiting lang, habang samantalang hindi nila inuurirat confidential fund na napakalaki, 4 billion 625 million taon-taon na confidential fund ni BBM. So that makes it the violation the equal protection laws. So selective ang justice ng karamihan sa mga umaatake o anti-Sara. So kaya nga hindi lumalago ang kanilang atake sa confidential fund sapagkat very on the face itself, sa buka pala ng akusasyon nila ay panay na selective ang justice. So going back to Duterte, sinabi niya po hindi siya dadalo sa confirmation hearing. Ano pong ibig sabihin yan? So from the mind of an experienced trial lawyer and from the mind of a person who knows literature, at least with substantial knowledge, and from the mind of a person who is a writer himself, because this person, me, has become an editor of People's Journal Tonight for at least 15 years. So with that experience of mine, although I am a civil engineer by profession because I graduated from Mindanao State University as a full scholar civil engineering student, and I also passed the board exam. So with that as my wealth of experience, all I just can say is when Duterte says that he will not attend, he is actually insisting and showing it to the whole world that he is not respecting the act of International Criminal Court of assuming jurisdiction over his person and over his case. Kaya ang tawag sa kanya, he is a person of unconquerable soul. Ang tawag diyan sa poem ni Mark Henley ay Invictus. So, kung talking about Invictus, para maintindihan nila, siguro I owe it to myself and to my audience na ipakita yung poem na Invictus. This is one of my favorite poems. Pakita ko muna, Kaleo. Okay po. Ito yung basahin natin ang Invictus na poem. Invictus. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I think whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody, bat and bowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years shall find me unafraid. In matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. William Ernest Henley. Yan po ang description ko kay Digong Duterte. Tapos, kung dadalo kasi siya, na sinasabi nila dapat daw dadalo, na naduduwag, to the contrary, hindi po siya naduduwag. Hindi siya dadalo sapagkat kung dadalo ka, tinitingnan po yan ng mga abogado, kagaya ko na trial lawyer, na isang pagsuko sa jurisdiction. Sapagkat hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC, hindi siya dadalo. Yan po ang aming symbolism. Kagaya rin po nangyari nung
binasahan ng kaso si Bong Revilla noong last week, ay hindi rin siya nag-enter ng plea. Obligado siya pumunta sa court, pero hindi siya sumagot nung tinanong siya kung inaamin niya o hindi ang kasong hinihain laban sa kanya. Ganon po yung aming symbolism. Kasi pag ikaw ay dumalo, pag mag-argue sa na lack of jurisdiction, sa ka-counter ng abogado sa kabila, bakit ka dumalo sa hearing kung lack of jurisdiction? So this is not only the symbol of it. This is not only a symbol of fight. This is the truism of his unconquerable soul na walang jurisdiction ang ICC sa kanya. Ganito po, let me just give the reasons kung bakit hindi. Bakit walang jurisdiction. Una, Pilipino siya. Citizen siya ng Philippines. Pangalawa, yung Philippines ay dating kasapi ng International Criminal Court at hindi na siya kasapi ng ICC o Rome Statute na batas na gumawa ng ICC noong sinampa ang kaso laban sa kanya. Pangatlo, prinsipyo na po yan in all of the world that no one can sue any state. Walang makakasok kahit anong bansa unless na may pagpayag ang bansa. So gaya nitong kinasuhan natin ang China dito sa Permanent Court of Arbitration patungkol sa usapin sa maritime zone ay hindi sinuko ng China ang kanilang sarili sa jurisdiction ng Permanent Court of Arbitration. That explains the reason kung bakit matigas sila at ayaw nila kilalanin na atin ang dagat mula sa pampang ng Palawan hanggang sa 200 nautical miles limit. Hindi ko po tatawagin niya na West Philippine Sea. Bakit? Hindi pa po kinikilala ng ibang bansa ang West Philippine Sea. Tatawagin ko lamang na West Philippine Sea kung kilalanin na ng ibang bansa. Hindi yan kinikilala ng China. Hindi kinikilala ng Vietnam. Hindi kinikilala ng Malaysia. Nakatabi natin, nakaagaw din. Hindi kinikilala ng Indonesia. Nakaagaw rin natin kasi marami din silang isla sa Spratlys na kiniklaim. Hindi rin kinikilala ng Brunei dahil marami din sa isla sa Spratlys na kiniklaim din ng Brunei. Hindi rin kinikilala ng Taiwan yan kasi may mga isla din sa Taiwan na kiniklaim sa Spratlys ang Taiwan. So that is the real situation. Kaya it is a misnomer or a misconception, or rather the worst is misleading for Antonio Carpio and the rest, Attorney J. Batumbacal and J. Tariela to claim that there is West Philippine Sea. Wala po. Kwento lang yan. Kung nilagay nyo, nandyan lang po yan sa batas natin. But then, ang batas po natin ay hindi mo gawing justification na kung mo nakalagay sa batas natin, ay yun na yun. Hindi po. Kailangan mo na igalang muna ng ibang bansa yan. So, nagkaroon nga ng mapa na ginawa, na nilabas, yung NAMRIA, National Mapping Resources Information Administration, natin, na siyang opisina na may kapangyarihan sa paggawa ng mapa, naggumawa na sila ng mapa ng South China Sea at naglagay lang ng pangalan West Philippine Sea. Hindi man lang nag-drawing ng boundary ng West Philippine Sea. Pagkatapos, kung iguguhit mo yung West Philippine, yung nautical miles limit na 200, pababa mula sa Luzon, pababa sa Mindanao, ay hindi po niya mahagip ang Spratlys kasi ang Spratlys nasa labas ng 200 nautical miles. Ang lokasyon ng Spratlys ay 280 nautical miles from the Pampang of Palawan. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagagalit si Marcolita. Bakit yung tawaging West Philippine Sea? Paano nyo ngayon sasabihin ang 200 nautical miles limit, sabihin natin, yan ang West Philippine Sea. Pwede nating ipaglaban, pagpatayan tayo, pero hindi pa yung ginagalang ng ibang bansa. Ngayon, pagdating na 200 nautical miles limit, anong gagawin mo? Tatalon ka mula sa 200 nautical miles limit para makarating ka sa 12-mile limit ng Spratlys o ng Kalayaan Island Group? Kaya niluluko tayo ng mga ito eh. Mismo nga mga Navy natin, captain, hindi alam yan.
So ibig sabihin, kinikwento ko lang yan sapagkat iyon po ang consent, ang basis ng state. Consent ng Vietnam ang kailangan natin para kilalanin ang West Philippine Sea. Consent ng China, consent ng Taiwan, consent ng Malaysia, consent ng Indonesia, consent ng Brunei. Yan ang hanapin natin. Wala pa nga eh. So we have no right, even if it is written in our own law, to say that there is such a thing as West Philippine Sea. So in the same manner, ganon din kay Digong Duterte. Walang jurisdiction ang International Criminal Court sapagkat hindi na member ang Pilipinas nung sinampa nila ang kaso laban kay Digong noong May 24, 2021. So kung babalik tayo sa doktrina na walang sinuman ang makalagay sa anumang bansa kung ayaw pumayag ng bansa, in the same manner, walang pagpayag ang Pilipinas na dadalhin mo, kakasuhan mo ang kanyang citizen. Kasi nag-end na po yung membership ng Philippines sa ICC noong March 17, 2019. At dahil po yan sa katotohanan na nagsampa ng withdrawal ang Pilipinas noong March 16, 2018. At nakalagay po sa Article 127 ng batas ng ICC na kapag nag-withdraw ang anumang bansa, meron siyang isang taon na palugit bago tuluyan maging final ang withdrawal. So, ganun po ang tinatayuan ni Digong Duterte. Pangalawang tinatayuan niya, nakalagay mismo sa batas ng International Criminal Court Rome Statute sa Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph C na tanggapin lamang ang kaso na hinihingi ng Office of the Prosecutor mula sa pre-trial chamber judges kung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. At that time nung sinampa, May 24, 2021, ay hindi na tayo member. Naging last member tayo March 16, 2019. So with that, pinangangatawanan ni Digong yan. You can never conquer my soul. Yan ang sinasabi niya. Next, ang pang-counter naman nila ng kalaban niya ay sinasabi, nakalagay naman po sa Article 127 ng Rome Statute o ng batas na bumuo ng ICC na kung mag-withdraw ang isang bansa, kagaya ng Pilipinas, may 4 na kondisyon. Ano yung mga kondisyon? Una, kailangan 1 taon maging epektibo ang withdrawal. Pangalawa, kailangan magbabayad ang Pilipinas sa lahat ng utang nito sa membership fee at sa mga contributions. Pangatlo, ay kailangan magpapatuloy kung may kasunduan man na naganap bago mag-withdraw ang Pilipinas, kailangan ipagpatuloy niyang kasunduan na yun sa ICC. Pero wala kasunduan na nangyari. So wala. Pang-apat, kung may anumang bagay na kinonsidera ng korte ay magpapatuloy kahit hindi na ito member o kasapi. So merong isang bagay na kiniklaim nila na dapat ipagpatuloy ang jurisdiction ng ICC over Digong. Ano yun? Ito yung tinatawag na preliminary examination. Ano yung preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor Chief na si Pato Binsalda noong February 8, 2018. Sinabi na lang niya ganito, mula ngayon mag-iimbestiga o mag-examine ang Office of the Prosecutor ng ICC ng mga ebidensya, mangalap kami kung mayroon ba kaming basihan na sampahan ng kaso ang Pilipinas, kahit sino sa Pilipinas. Ngayon, anong ginagawa ng preliminary examination? Walang ibang ginagawa. Hindi naman sila inutusan ng korte ng ICC, kundi sila lang. Anong ginagawa nila? Nagsisearch lang po sa internet, pumapasok sa Human Rights Watch, pumapasok sa Amnesty International, pumapasok sa kung ano-anong size na merong nagpe-produce ng o nagre-report patungkol sa human rights violation. In other words, walang pinagkaiba sa pulis na naghagilap ng ebidensya. Hindi pa sinasampa ang kaso. At kung mabuo, sa kanilang lalapit sa piskal, piskal, may ebidensya na kami, pwede na ba ito? Ganon ang sitwasyon. Gaya lang, dahil tapos na yung membership ng Pilipinas noong March 17, 2019, ay hindi na pwede magsampa sa May 24, 2021. Yan ang tinatayuan ni Digong Duterte. Pangalawa,
May tinatawag po kahit sinong abogado sa buong mundo, tanungin mo, ito'y prinsipyo sa criminal law na ang sinumang korte o mga estado ay pwede lamang magparusa sa isang tao kung mayroong tinatawag sa Ingles, express law that vests power to decide whether or not to deprive the person of his liberty or life or property. Kailangan mayroong batas. Batas dapat. Ang tanong, may batas ba sa preliminary examination na nagsasabi na ang preliminary examination ay sapat na dahilan para gamitin at kukunin yung kaso ni Digong Duterte at sila'y maglilitis at maghahatol? Wala. So yan po ang ating konteksto ng ating pagdidiscuss ngayon. So ibig sabihin, nilalatag ko lang po yung kung ano ba talagang batas. As I analyze it, based on, sa tuloy, naging expert na ako sa international law. Based on my expertise, based on my knowledge as a doctor of jurisprudence. So ngayon, ito na ngayon, pag-usapan natin yung facts. Ang una na nireport nila ay pupunta na daw sa DIHEG ang lahat-lahat ng mga interesado. So bago ko ito ipakita, nais ko muna na mag-comment ka muna sa mga binanggit ko. Sa tingin ko naintindihan mo naman lahat yun. Kaya puro legal itong sinasabi ko eh. Sige, ikaw muna magsalita habang i-upload ko pa yung ating video. Okay. Magandang gabi ulit sa ating mga taga-pakinig, taga-sunod, Attorney Toto Causing. So, dito sa kaso ni former President PRRD, halos pag nababasa ko siya doon sa mga inputs, hindi ko siya sinusundan talaga. Sabi ko, I let the results come out kung ano man ang maging resulta ng investigation. But mapapansin natin, halos mag-iisang taon na nung simula nung inaresto siya, and talagang ma-pull up talaga nun, tension nung inaresto siya, di ba? Na kung maalala natin, March yan 2025. Talagang tensionado nung inaresto siya. So yung from that day on na inaresto siya, ang nasusundan ko na lang diyan, attorney, yung yung 3 counts of crimes against humanity pertaining to 2 cases na nangyari. That is war on drugs and yung Davao Death Squad. Hindi ko lang alam alin doon yung 3 counts. 2 okay, counts ganito. ba Dali lang. Oh. Ang 3 counts, number 1, Davao killing. Number 2, number 2, yun yung barangay clearance ko, yung tukhang. Yung tukhang. Ang country, yan yung high value targets. Yun. Yun pala yun. Kaya naging 3 counts na yun na naging crime against humanity. So, yung legal aspect nung kaso ni former president, talagang hindi ko siya binabasa talaga. Wala akong interest basahin. Dahil given na nga yung nabanggit mo kanina, parang merong sabihin na natin injustice from the day 1 na inaresto siya hanggang doon sa mga appeal doon sa Hague na mga hindi na pagbigyan, up to yun nga, yung mga dami nilang appeal, di ba? Hanggang sa yung house arrest, hindi rin na pagbigyan. Ang dami, yung medical condition ni yung kanyang fitness to stand trial, hindi rin na pagbigyan. So doon makikita mo, parang may pattern, parang ma-disappoint ka lang pag nasusundan mo even of the appeal ni na former president ang ginrant ng chamber. So kaya siguro itong yung mangyayari bukas, nag-waive na si former president kasi alam niya hindi siya makakakuha ng fair trial diyan. Given doon sa day 1 na dinala siya doon, napaka ng restriction na binigay sa kanya, not even the consideration of being a former president. Sinabi rin natin doon na yung kanyang fitness to stand trial, talagang sa edad na yun, sino pa ba yung parang magkakaroon ng cognitive na napakasalimuot ng mga itatanong sa iyo.
pero basic lang naman ang nangyari. Baka hindi na rin kayanin ni former president. Kaya nag-request na rin that time, that 1 year period, na kumari mapagbigyan ng house arrest para may constant communication naman sa kanyang mga abogado. Ang nakakabisita lang doon, halos, di ba, limited talaga yung mga discussion on the details of the case. Paano may didepensa? So parang hindi nagiging fair yung nangyayari. But since eto na nga, magro-roll na yan, given the so many circumstances na kinaharap ni Presidente, even the family visit, ito, dahil hindi nga ginrant siya at hindi siya a-attend, supposed to be dapat nandoon ang family, di ba? Pero dahil hindi nga a-attend si President, hindi na lang pumunta ang pamilya doon sa The Hague at kundi yung mga lawyer na lang. Like si Salvador Medeltia, si Atty. Salvador, si Atty. Panelo, si Atty. Delgra, at saka si Nicholas Kaufman. Yun yung defense team niya. So, other than that, talaga yung pertaining kay President, hindi ko siya binabasa talaga, Atty. Kaya hindi ko siya nasusundan. I'm just waiting on the effect. Ano mangyayari dito after na wag naman sanang abutan kagaya ng sinabi nung last na punta ng family na nagbili na si PRRD. May message, di ba? Nagbili na sa pamilya, nagbili na kay Inday, nagbili na sa lahat ng mga dapat gawin. So, pakiramdam ni former president, wag naman sana, talagang hindi niya na matatapos itong trial na ito sa kanya. Ipagdasal na lang natin na ayan, maging malakas at healthy siya at magkaroon ng full recovery na maka-stand siya on trial talaga. Ilang po muna ako, attorney. At sige, medyo, anyway, para maintindihan natin dito, kasi medyo malalim ngayon, technical yan para maintindihan, pero I tried my best. Tinagalog ko na nga lang, hindi ko in English. Hopefully na maintindihan na nakikinig. Ang gagawin bukas ay kung sa simpleng pagtingin, titingnan ng pre-trial chamber judges kung ang mga ebidensya ng kumakaso laban kay Duterte. Titingnan nila kung may katuturan ba o wala. So hanapin nila kung may tinatawag na substantial basis na magpatuloy sa trial. So ano bang ebidensya? Titingnan nila. So we expect ng ebidensya ipapakita nila, magsubiti sila ng report kung ilan ang namatay. Basically, in-expect ko yan. Kaya lang, pag-report yan, ang tanong naman kasi dito, magtatanong din ang korte sa kanilang kaisipan. Sapat ba ito o magsasayang lang tayo ng oras? Kasi pag mag-trial ka na, hahanapin po yung matakas na ebidensya at aabot sa ang antas na beyond reasonable doubt. So, paano mo ngayon sasabihin ngayong mga lista ng namatay ay yun na yun, hindi na pwedeng pagdududahan. Kung papel lamang yan na dokumento galing sa kung anong listahan dito sa Pilipinas na opisina. Sabihin na natin galing sa opisina ng Philippine National Police ang listahan kung ilan ang namatay. Sabihin natin galing sa listahan ng PIDEA kung ilan ang lahat namatay. Makapasabayan sa tinatawag na proof beyond reasonable doubt kasi pinag-usapan natin dito ay bago mo kakasuhan si Duterte, bago mo siya gawing guilty sa bilang mastermind, ay kailangan patunayan mo muna na mayroong namatay. So paano ngayon mapatunayan na namatay? Sapat ba yan kung mga report lang? Sa ginagawa namin sa trial sa korte, nagsusumiti po kami ng una, autopsy report ng mga medical doctor. Pangalawa, medical certificate. Pangatlo, testimonya ng mga tao na nakakita kung paano pinatay. So, ibig sabihin, hindi po sapat na basihan kung papel lamang ng medical certificate or medical abstract o autopsy report. Kailangan isatisfy lahat yan, isama mo sa testimonya. Kung para ma-establish lang, may patay nga. Ang tawag namin yan, kung sa kasong mga murder at saka homicide ay, ang tawag dyan,
corpus delicti, the body of the crime. Next stage. Alamin natin kasi maraming klaseng pagpatay o pagkapatay ng tao. May taong namatay sa aksidente. May taong namatay sa talagang away lang na bigla lang nagkainitan. May taong namatay dahil talagang sinadyang pinatay at pinlano. Tatlong uri yan. Ang huling uri, yan yung murder. Ang pangalawang uri, yan tinatawag namin na homicide. Ang unang uri, yan tinatawag namin na because of negligence or reckless imprudence. Kaya ang tawag pa rin namin is homicide through reckless imprudence. Nangyayari ng example yan, na best example is yung nakasagasa ka, nagmamaniho ka, nakasagasa ka kay sinasagasaan mo na hindi mo naman sinasadya. Yan yung homicide through reckless imprudence. So, given the fact na may tatlong uri ng klaseng patayan, paano mapatunayan na ang mga namatay nito ay pinatay ng sadya at karumal-dumal? The only way, titingnan nila yung hugis ng bala, kung paano sumugat, kung saan tumama ang bala, yan ba lahat ay nakuha? At sino ang nag-certify na iyon nga kada tao? Meron bang ipepresenta pa ba lahat ng mga autopsy physicians na nag-autopsy niyan? Dadalhin ba dyan si Dr. Raquel Porton? Nakita ba lahat ni Dr. Raquel Porton lahat ng mga bangkay? I hope so may nakita siya. Sabihin, halimbawa, napatunayan na talagang murder ang mga namatay. Next question is, sino pumatay? The only way na malalaman natin kung sino pumatay ay dalhin ang mga pulis na pumatay. Pero ang problema, hanggang ngayon na nag-uusap tayo, ay wala pa silang pulis na pinaparisto. So, paano nila mapapatunayan? Sabihin, gagamitin ngayon ni Duterte o abogado ni Duterte na dahilan para i-argumento sa pabor sa kanya, the fact na hindi nyo dinala rito ang mga taong pumatay, may doubt na kung Duda. ako ganyan inutusan. Paano mo malaman na ako nag-utos pumatay? Di tawagin mong pumatay at titistigo siya, inutosan po ako. Sino nag-utos sa'yo? Sigurado ko wala ang makapagtistigo sa mga lahat ng pumatay, dalhin mo man doon, wala ni isa sa kanila ang inutusan ni Duterte. Sigurado ko niyan. In other words, meron bang pumatay doon na pagkatapos, sir, may papatayin ako, tumawag kay Duterte sa Malacanang? Sige, birahin mo na. Meron ba ganun? Wala. The fact, very clear naman sa public pronouncements niya. Kill, 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 kung manlaban. Very clear yan. Yung policy na yan, kung manlaban. Ngayon, ikumpara mo sa kaso ni Ongwen at ni Intaganda na sinintensyan sa crime against humanity bilang co-indirect co-perpetrator, ay inamin naman nila na pinatay nila ang lahat ng tao na walang qualification basta dahil kalaban sila ng aming tribo. Iba yung pagpatay na walang kondisyon kaysa yung namatay dahil ng laban. So, yan ang next problem. Yan ang nakikita ko lang yan. I never say that it is really that will happen. But I'm only raising question kung paano nila ma-overcome yung ganong mga obstacles in order for them to prove that Duterte is guilty. Next, kung alam naman natin na si Duterte ay hindi niya kilala yung mga pumapatay, paano na yung natin i-connect si Duterte doon? The only way, kung may iba pang tao na sa gitna, si Bato, si Bongo, kung mayroon si Bongo sinasabi nila, si Albayalde, si Dan Tigiran na jefe ng NBI, si Vicente Danao na acting PNP chief, tapos si Isidro Lapiña na hepe ng PDEA noon, at si Vitaliano Aguirre na siyang Secretary ng Department of Justice. Kailangan ma-produce nila, mapatunayan nila itong mga ito ang nag-provide ng muscle. At kailangan walang duda, anong papel ni Aguirre? Anong papel ni Bato? Anong papel ni Albayalde? Anong papel ni Danao? Anong papel ni La Peña? Anong papel ni Giran?
At kung mabigyan nila ng ebidensya na ganun nga ang papel nila, so patunayan pa nila na itong mga layer ng grupo nito ay may sugo, may utos galing kay Duterte. Nakita mo kung gaano kahirap patunayan? At inamin naman ng prosecutor na wala silang direktang ebidensya. Ang ebidensya lamang nila ay yung testimonya sa Davao, testimonya ni Matubato, testimonya ni Las Cañas. Na nagsasabi, pareho silang sasabi, inutusan sila ni Digong na pumatay. Ngayon, para natin mapapaniwalaan yan, ay mayroong pang requirement. Hindi natin pwede paniwalaan yung kanilang salita lang. Kasi bakit? Witness. Bakit? Kasi may prinsipyo sa batas ng ebidensya na nagsasabi, ang sinumang tao ay hindi mo pwedeng taliin sa salita ng isa pang tao. Tama. Kailangan mag-produce ka muna ng hiwalay na ebidensya para mapatunayan mo na yung dalawang tao na yan ay magkakutsaba. Corroborative. So, ngayon, anong hiwalay na ebidensya? Sa pag-usapan natin, si Matubato at saka si Las Cañas sa kabila, at saka si Duterte sa kabila. Ano pag ibang ebidensya? Sabihin natin, yung pagiging mayor at naging member siya ng police team niya, at saka member siya ng DDS, that is another thing to prove. Next is, kailangan, ang salita naman ni Las Cañas sa Matubato, yung kinikwento na nila, pinapatay nila, kailangan mailabas ang papel na patutunayan na may namatay, totoo nga yung pinatay nila. Tanong, kung nabaon na yun, sana narinig ko laod quarry, kung saan nahukay ba lahat ng bangkay? Mayroong ba certificate nun? Ang alam ko, wala ang mga medical certificate, walang death certificate ba ngayon? So, paano patunayan? Hindi ko sinasabi na inosente si Duterte dito. Sinasabi ko lang patunayan natin. Kasi dapat nating idiin ang pinaka-highest right sa anumang criminal case ay yung rights of the accused. You cannot convict the accused just because galit ka. Hindi natin pwede sabihin na dahil may nahuli tayo na snatcher sa Divisoria at nahuli natin, binugbog natin, patayin natin. Hindi po pwede ganun. Halimbawa, ikaw, tatay ka ng babae na naniniwala ka na ni-rape, patay ang anak mo. Tapos nakita mong tinuturo na ito nag-rape at pumatay sa anak mo, papatayin mo ba kaagad yun? Oh, naniwala ka lang na yun, pero wala ka pang konkreto na ebidensya. So, in other words, alam naman natin na lahat na wala tayo roon nung nangyari yan. At ang guilty ang isang tao, base sa kanya, personal sa tao yan kung guilty siya. Paano mo sabihin na guilty siya? Kung wala kang ebidensya magpapatunay na siya nga ang nagutos. Next, itakil natin. Andun si Ruina Garma para sa war on drugs. Para daw magtitistigo na siya ang namigay ng reward para sa mga pumatay. Next is, paano patunayan na inutusan nga ni Duterte si Ruina Garma? Next question, asan ang ebidensya ni Garma na nagbigay siya ng pera? May resibo ba? Sa tingin mo ba may pulis ba na magbibigay ng resibo ng tinanggap ng pera? Wala. Kagaya rin yan sa flood control. Tumatanggap ng pera, walang tumatanggap sa cheque. Pera-pera lahat. So in other words, hindi ko sinasabi rito na hindi guilty si Digong. Kinikwento ko lang ang hirap na dadaanan bago mapatunayan. Because of that, talagang sobrang naniniwala ako na hindi nila mapapatunayan na si Digong ay guilty sa war, sa sa tinatawag na criminal, crime against humanity. So, isa pa patunayan nila na elemento ng crime against humanity ay kailangan polisiya yan. That's the standard policy na patayin kahit sino. Wala nang pasubali. Kahit hindi na laban, patayin. Yun ang patunayan nila. Paano nila sabihin na ganun nga kung ang mga video kinuha nila, ipepresenta nila, biro mo video gagamitin nila. Sasabihin yung mga video na salita, kill. Pero kung nanlaban, meron pa isa doon. Sige, gawin na natin brutal na. Ngayon, i-encourage na mga nahuli nyo na lumaban sa iyo bago nyo patayin.
Kwento yun. Pero yung kwento na yun, hindi niya alam kung may nangyari o hindi. At kung may namatay man, pagkatapos siya magsalita nun, sigurado tayo na wala sa doon sa senaryo. Hindi natin pwede sabihin that Digong was all over places when all these killings happened. Tama. Mula sa Visayas, sa Mindanao, hanggang sa Luzon. Napakalaki na lugar. So ngayon, ang itong sa estasyon sa level ngayon na proseso ay hindi pa naman hinahanapan ng proof beyond reasonable doubt. Ang hinahanap lang naman, may ano ba? May katuturan ba? May substantial grounds ba? Yun na naman. O tingin ko naman ay nakaintindi sila lahat. O ikaw na lang mamaya ko ilabas yung video na naipon ko sa mga pumunta roon. O sige, mag-ikuha ka muna, magsalita ka muna. Bako may tanong ka, magtanong ka kung ano. Yun nga, Attorney. Sa criminal case ba doon sa ICC, pares ba rin yan ng pattern ng legal system natin sa Pilipinas? Kasi 'di ba sa Pilipinas, probable cause din, sampa na yung kaso. Tapos, merong direct at saka cross-examination. Okay. O kagaya na yung dinidiscuss mo ngayon, napakahirap ang pagdadaanan ng witness nila kasi i-direct yan at i-cross. Tingin ko talagang mahihirapan silang i-prove yun eh. Sabi nga sa criminal case natin, one single dot of doubt, duda, you cannot penalize a person of criminal case. Pag merong kaprasong duda, kahit 99% na yon na ilahad mo yung evidence mo. Pero kung merong 1% na doubt, di ba? Hindi yan lulusot talaga sa criminal case. Okay. Parehas din ba tayo sa daig? Ganito. Pagdating sa presentasyon ng testigo at cross-examination, parehas lang sa atin. Parehas. Ang hindi parehas ay yung proseso kung paano pupunta sa trial. Sa Pilipinas, bago pumunta sa trial, kailangan muna mag-imbestiga ang pulis. Maghanap siya ng mga ebidensya. At kung makaipon na siya ng mga ebidensya, sasanggunin niya sa piskal. Piskal, okay na ba to? Pag sinabi ni piskal, okay na yan. Sige ngayon, formal na kayo magsampa ng reklamo, kunin mo ng complainant. Papipirmahin kayo ng pulis ng complainant. Isampa ngayon, halimbawa, barter. Tapos may mga ebidensya sila. May mga sinumpang salaysay. May mga medical certificate. Kung may bala na kuha, ilabas din mga bala. Ganon ang mangyari sa Pilipinas. Ngayon, pagsampa sa fiscal's office, magdesisyon ng fiscal kung sapat ba ang ebidensya sinumiti para sabihin na may prima facie evidence na guilty ang akusado. Para hindi naman masayang ang oras ng fiscal. Magta-try tapos mahina ebidensya. Huwag na lang. So kailangan malakas ang ebidensya. So, tinatawag nila ngayon yan prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So kung meron na yan, at kumbinsido ng piskalya na malakas ebidensya, saka palang isasampa sa korte natin. Tama. Walang tinatawag na confirmation of charges. Sa ICC naman, nagpapa-aresto na sila kahit wala pang basihan. Kahit kulang pang basihan. Kaya pina-aresto nila si Digong kasi suspected nila of being guilty to the crime of crimes against humanity. So, pina-aresto nila. Pagkatapos kita mo, hindi pa pala alam kung may kaso o wala kasi magkakaroon pa ng confirmation of charges. Yan ang wala sa atin. Tapos sa confirmation of charges, yan naman po ang proseso. Alamin ko may mga ebidensya na sinumiti na magkaroon ng substantial ground na pwedeng ipagpatuloy in trial. Pero hindi yan equivalent sa probable cause na tinatawag natin. Sa prima facie sa ating natawag. Hindi yan kaparihan yan. So kanila, pag mayroon substantial ground to proceed to the next stage, ang next stage ay trial. So, bibitawan nila ngayon, magkakaroon na ng trial. Pero bago mag-trial, doon pa babasahan si Digong, tatawagin siya kung tinatanggap niya, inaamin ba niya o hindi. Pero sa confirmation of charges pa lang ay wala. Aalamin pa lang ang kung talagang may bigat ang ebidensya ng dadalhin nila at alamin, base sa mga sinasabi ko, kung may lapad ba? Yung sinasabi ko kanina, alamin ang mga elemento. Malamang wala. Kaya hopeful ako na pagkatapos ng prosesong ito, sa loob ng 60 days, magdidesisyon ang pre-trial judges. 3 lang silang judge dyan. At sasabihin nila kung
may sapat na basihan para mag-trial o hindi. Yan ang mangyayari. So, having said so, sinabi ko na siya kung gaano kabigat ang obligasyon kung paano patunayan. I don't think that they can surpass. Ang problema pa nila, nandoon ang trial. Tama. Ang mga testigo andito. Paano mapatunayan? Hindi naman pwede tumistigo sa video conference. Kasi pag video conference, magbibigay na ngayon ng duda. Hindi na ngayon proof beyond reasonable doubt. So, yan po ang pagkakaiba. Sige, ikaw naman, kung ano pang tabihin mo, tanong mo. Yun yung aking narrative ng question na kung bakit ko natanong, parehas lang pala, magkaiba lang yung proseso doon sa prior to fiscal evaluation of evidence at saka bigat ng kaso. Why not nga, at yun ang tinitindigan din natin, nagkakapareho tayo rito, attorney, na bakit kailangan pandalin sa ICC, pwede naman nating litisin si Digong sa Pilipinas. Pwede! Kasi may batas tayo. May batas we're tayo. not against na litisin siya para bang dalawa ang nawala sa atin, para isinuko natin yung sovereignty natin at parang minamahina naman natin ang justice system ng Pilipinas. Di ba? We're not against na asuntuin si Digong. Asuntuin natin sa Pilipinas. Gusto sa Pilipinas para tayo magkulong sa kanya. Tama, so ngayon, ang mayroong pagkakataon noon si Bongbong Marcos na lilitisin dito si Digong Duterte. Kaya lang, sinadya niya na hindi. Pinasumiti niya kay Attorney Minardo Guevara na kanyang Solicitor General, imbis na at least almost 6,000 ang sabi lang ng namatay, which is I doubt kung totoo o hindi, ay 61 lamang ang kanilang na-produce na imbestigahan. At tanong, sinadya ba ni Minardo Guevara yun o hindi? Ang sagot ko dyan, mas malamang na sinadya. Bakit? Anong katwiran ko? Sapagkat ako ay abogado rin, kahit nadisbar ako, alam ko yung proseso pag-investigate. The only thing that I will do is i-require ko muna ang lahat ng stasyon sa buong Pilipinas. I-submit nyo ang records ng operations ninyo. At doon ko makikita ang listahan kung sino nag-operate. At doon ko makikita sa lahat ng operation kung alin ang may namatayan. At automatic sa akin na kapag may operation na namatay kahit isang tao lang, automatic na yan. Charged with murder ang lahat ng mga pulis. Hayaan mo sila magpaliwanag sa korte natin kung talaga bang nanlaban o hindi. Gano'n na kasimple gagawin. Bakit hindi ginawa yan? Kasi alam ko, hindi na ginawa yan sapagkat ayaw nila ni Marcos at saka ni Romualdez na nandito sa Pilipinas si Duterte kasi natatakot sila hindi pa rin sila mananalo sa election sa 2028. Kaya ang inisip nila, mas matalo si Duterte kung kung mahuli na sa mapunta sa dahig. Kaya lang, ang expectation nila ay hindi nangyari. Hindi nangyari. Kabaliktaran. Ang mga tao, ang mga dating galit kay Duterte, kagaya sa akin, ay kamampi ako kay Duterte. Bakit? Ang tinitignan ko, hindi nila ginagalang ang karapatan ng akusado. Rights of the accused na hindi mo pwedeng hulihin kahit sinong akusado na walang warrant of arrest sa atin. So, sabi nila, international warrant naman. Hindi pwede. Kasi bakit? Alamin mo kung sino mga abogado dyan. Alam nila yan na kung meron kang, halimbawa, may kasal yung Pilipino sa ibang bansa, sa foreigner o APAM, tapos nag-divorce. Ang ibig mo sabihin ng divorce doon sa ibang bansa, kilalanin sa Pilipinas? Hindi! Kailangan, magdadaan ka mo sa lokal na korte natin at hingilingin mo sa korte natin, ma'am, may divorce po sa Amerika. Itong divorce namin, kung pwede kilalanin mo na. That's the time ang tawag namin recognition of order or judgment. That's why, hindi na rin naiiba ang warrant of arrest. Dapat i-recognize muna ng Pilipinas natin ang warrant of arrest ng ibang bansa. Bakit? Kaya hindi natin pwede matake. Ang mga abogado na katulad ko, maintindihan nila pag sinabi ko, the local courts do not take judicial notice of foreign orders. Ganun na kasimple. Tapos ginamitan pa nila ng inaresto nila
Sabi ni Kwan, sige mahaba ba, siguro sa sunod ko lang na vlogin kung aking sasabihin, basta illegal po, hindi dinaan sa ating local korte. So ano pa, ipe-presenta ko muna siguro ngayon, yung video na kung saan nagsipuntahan sila doon. Sige po. Ang unang tanong ko, saan sila kumuha ng panggastos? Oo. Yun Hindi ko na. alam. Mm. Sinabi ko lang, mga 300,000 kailangan mo, pumunta ka doon para makauwi. Pag wala ka ng pera pa po, baka mamamalimos ka pa doon sa Kwan. Plus Sa hotel, Dahig. accommodation and food allowance pa yan, siyempre, di ba? Grabe. Ito, panoorin natin. Sige, Sabay-sabay sige. natin panoorin tapos mag-comment tayo mamaya. Of charges ni FPRRD kaugnay sa kasong crimes against humanity. Kasabay ng pagtitipon ng pamilya ng mga biktima, nagsama-sama rin ang mga taga-suporta ng dating presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating DNC anchor Pinky Webb. Live mula sa The Hague sa Netherlands. Pinky, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? George, ngayong araw ang simula ng week-long activity na pinangungunahan ng grupong tinatawag na Duterte Panagutin Europe Network. Sa aking likuran ay nagaganap ngayon ng isang press conference kung saan nariyan sina Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares at ang pamilya ng dalawang biktima ng extrajudicial killings. Ang kanilang sigaw, justice at accountability. Bukas ang unang araw ng Confirmation of Charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ito 10 a.m. local time o 5 p.m. Philippine time. Pero magkakaroon ng 30-minute delay sa mga manonood sa pamamagitan ng social media channels ng ICC. Opening statements ang matutunghayan natin bukas mula sa tatlong grupo, ang prosecution, CLRV o Common Legal Representatives of Victims at Defense. Si Attorney Gilbert Andres ang isa sa tatlong abogadong kumakatawan sa CLRVs. Anya, they represent hundreds of victim participants. At giit niya, handang-handa na sila sa hearing bukas. So, nakahanda na ito dito kami. And sasabihin mo. At syempre, meron pa kasi yung mga last minute eh. So, yun din po yung rehay na on po yung mga last minute. So, yun po yung mga challenges. And are you ready for obviously the defense, have a defense? Will defend the former president? Yes, we're also ready na. Kasi importante po yun for the closing statement. Kasi closing statement po, very vital po sa po ano man po sinabi ng defense. Kaya nakandawin po na sabihin na talaga titiran nilatising po kung ano po magiging defense. Nilinaw din ni Andres ang tungkulin nila bilang CLRVs. As of now, I'll just give a range. It's between 400 to 500, but we will give the specific number on Monday during the opening statement. There's actually no expectation for the admitted victims to be physically present during the confirmation of charges. Why? Because there's actually a security risk. And we know that the context here, the charged crimes are actually international crimes. That's the reason why the chamber appointed the common legal representative for victims. Hindi rin nagpatinag ang mga Duterte supporters. Nagtipon-tipon sila kahapon sa tinaguriang Duterte Street para ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Isa si Aldo Villarta sa mga unang sumugod sa ICC Detention Center March 12 last year. Anya, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Duterte. Until now, nandito pa rin kami because iisa lang yung nilalaban talaga namin, or dalawa, sovereignty of Filipinos, because you can't subject a Filipino under a scrutiny of a foreign entity. And second, the human rights of an 81-year-old Filipino citizen na kahit nandito nga sa Netherlands, yung mga senior citizens nila are not being imprisoned because they're old, they're in their sunset years. How much more for someone that's 81-year-old na malayo siya sa pamilya niya? Mixed feelings din ang saloobin ni Aldo sa desisyon ni Duterte na huwag dumalo sa confirmation of charges. I feel sad for him, but also I don't want people that hates him to gloat on how his appearance Kung ano magiging itsura niya. So I'm pretty sure kung ano man ang decision niya, it's a smart decision, and it's also a decision that
most of us will actually respect. Mula Switzerland, nagtungo rin si Fatima Cross sa labas ng ICC Detention Center. Mapaiyak ako. Kasi kawawa siya. Matagal na siya dyan. Walang conviction, walang charges. George, bukas na nga ang simula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. George, balik sa'yo. Well, Pinky, ayaw tantanan ng depensa itong sina Attorney Andres at saka si Attorney Butuyan dahil nga umapila sila nga sa desisyon ng ICC na dapat daw talaga i-disqualify sila from the proceedings bilang abogado ng mga biktima dahil daw sa conflict of interest. May nabanggit ba siya tungkol dyan? George, natanong ko yan kay Attorney Andres during my interview with him kahapon. Tinanong ko, ano ba itong conflict of interest that they are citing, that the defense is citing laban sa kanya at kay Attorney Joel Butuyan? He didn't really want to delve into it dahil marami kasi doon sa ating nababasa ay redacted at yung kanila ay complete. Yung nakikita na lang mga dokumento. Ang sabi lang niya, hypothetically, ganito yung kanyang sagot. Hypothetically, kung meron siyang ni-represent na individual in the past, nakalaban ngayon ng kanyang inire-represent, ayun ay magiging conflict of interest. Ang sabi niya, that is not the situation that they are in right now. At madagdag ko na rin, George, natanong ko yung petition to appeal. Kasi parang pending yun sa ICC. It was almost a last-minute petition to appeal. Sabi ko, ano ba talaga yung petition to appeal? Sabi niya, it's definitely not going to affect the first day or the confirmation of charges hearing tomorrow. Ang petition to appeal daw yung tinatawag na nagpapaalam sila kung pwedeng i-appeal yung naging desisyon ng ICC hinggil sa disqualification case laban kay Joel Butuyan and Attorney Andres. George. Okay, maraming salamat sa update na yan, Pinky Web, nag-uulat live mula sa The Hague sa The Netherlands. Ang isa kong sasabihin dyan, para maintindihan ninyo kung bakit Dunia mantik. Ano ba yun? Kung bakit sampa ng hiling, ang tawag sa kanilang motion, sa atin motion sa korte. Kung narinig mo, di ba, may experience ka sa kaso, motion ang ginagawa natin. Pero doon sa The Hague, sa ICC, ang tawag na request. Nag-request ang mga abogado ni Duterte na si Attorney Kaufman na kung pwede, huwag gawing abogado ng mga biktima itong si Attorney Joel Butuyan na taga-atin, si Attorney Gabriel Andres na taga-atin, accredited sila na abogado sa ICC. At yung kasama nila, yung isang babae na taga-atin. Anong rason? Hindi naintindihan ni Attorney Gabriel Andres bakit siya pinapaalis. Ano ba daw ang conflict of interest niya? Bakit siya pinapaalis? So, ngayon, ganito po, para maintindihan naman, wala na akong pakialam kung naintindihan niyo hindi, basta maintindihan na nakikinig dito. Ito po ang dahilan kung bakit may conflict of interest sa argumento ni Attorney Kaufman. Sa ICC po kasi, Kaleo, may kinatawag na pati ang umaakusa, pati ang prosecutor, may obligasyon na ilahad sa korte ang makita nilang ebidensya na pabor kay Duterte. Pero sa Pilipinas, na-experience mo, yung kalaban natin na piskal, may hawak silang ebidensya, pabor sa'yo, pero tinatago nila. Bawal yan sa ICC. Bawal. Kaya dapat ibig sabihin, dahil sa sila ay naging abogado ng mga biktima from the very beginning, we cannot expect them to be fair. Kasi pag abogado ka, kahit abogado ka ng biktima, you still have that obligation to the society and to the world. Kasi international court ito to give justice to every man. And how can you give justice kung may hawak kang ebidensya na pabor kay Duterte? How can you give justice? Ang gusto mo mangyari ba, pwede ba kagaya sa Pilipinas, itago mo ng ebidensya kasi pabor kay Duterte? At gusto mo makonvict siya? In that sense,
That is nonsense in our judicial system. Yan po ang pinaglalaban ko sa judicial system natin na baguhin. And to share to you, may bago kaming kasong hawak. Ito sa Batangas galing. Hindi ko banggitin ang pangalan. Sinintensyahan siya na siya ay nagkasala sa sexual abuse case. Ang dahilan, dahil yung may isang babae na minor o minor de edad na tumayo, nag-akusa laban sa kanya na siya daw hinalikan. Akalay mo, saan ka ba makakita? Halik. Kahit totoo ba yan, halik? Sexual abuse? Anyway, ito ang twist doon. Itong babaeng ito, minor de edad, bago niya kinasuhan itong kliyente namin, may kinasuhan pa siyang 3 ibang tao. At sa lahat ng kaso niya sa 3 tao ay acquitted dahil hindi siya pinaniwalaan ng judge ang kwento niya. Ito na ngayon ang client namin. Sa piskal, hindi pinresenta ng piskal sa korte na dati na pala na nabasura ang 3 kaso ng babae. Therefore, ang kredibilidad niya ay napakababa at pabor sa akusado. Hindi niya pinresenta ng piskal. Meron kasi tinatawag sa Pilipinas na newly discovered evidence. Kailangan titingnan muna ng korte na newly discovered evidence. Ngayon, pinresenta namin, sabi ng Court of Appeals, hindi ito newly discovered evidence. Matagal na ito. Bakit hindi niya presenta? Sino ba naman magpresenta ang akusado? Hawak ang ebidensya, hawak ng piskal, kalaban. Hindi pwede mangyari yung ganon tinatago ang ebidensya na pabor sa akusado. Kagaya ng ginagawa sa piskal nung kasong sinasabi ko. Hindi nila pwede gawin kay Duterte yan. Kahit ikaw pa ay abogado nang nagreklamo, obligado ka na ibigay mo ang lahat ng ebidensya na pabor sa kalaban nyo. Ganun ang sa ICC. We call it aggravating circumstances, no? not mitigating circumstances. Kung sa pabor sa akusado, ang tawag diyan exculpating evidence. Apo. So, exculpate to acquit him. So, yan po ang teorya na yan, ang prinsipyo na yan, ay nagsimula yan sa United States Supreme Court. Ang tawag yan po ang sa ruling ng Brady versus Maryland case. Si Mr. Brady, sinintensyahan siya ng jury. Pagkatapos, nagreklamo siya hanggang sa Supreme Court ng United States of America at ang kanyang reklamo, mayroon hawak ang piskal na ebidensya pabor sa akin, bakit hindi niya presenta sa jury? Kaya nag-decision ang US Supreme Court. In that case, all prosecutors, all district attorneys are required by law to present any evidence in their hands that are favorable to the accused. If you will not do that, then you are liable to your lawyer's oath. Additionally, you are defeating due process. Kasi ang due process, lahat ng ebidensya kahit sa kalaban mo, kasama yan. So, yan ang hindi naintindihan. Ayaw ko sabihin na mahina ata ang tuktok nitong mga sikwan. Sila ni Atty. Gabriel Andres, Atty. Joel Butuan. So, now you know kung bakit kayo pinapaalis. Kasi matagal na yung hawak ang mga biktima, ang tendency na itatago yung ebidensya na pabor kay Duterte. Example, ano bang pwede maging pabor na ebidensya pabor kay Duterte? Yung Kian de los Santos case. Yung Kian de los Santos case, bakit? Bakit pabor kay Duterte? Kasi may papakita na nasintensyahan naman ang mga pulis. Hindi kinakalong ni Duterte. So therefore, if i-present mo yan, mapapatunayan nga ni Duterte, mayroong duda sa akusasyon niyo na kinukonsinti ko mga pulis. Tama. Diba? So gano'n. Tama. Parinig ko muna yung yung paglakad ng mga pamilya ng biktima sa yung report na pumunta sila sa The Hague. Ito sila. Okay. Ng War on Drugs campaign ni FPRRD. Sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing bukas, umaasa silang hudyat na ito para makamit ang hustisyang matagal na raw ipinagkait sa kanila. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo, live mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang sitwasyon dyan sa The Hague?
Ivy, ongoing pa ang press conference na pinamumunuan ng grupong Duterte Panagutin Europe kasama ang grupong Rise Up for Life and for Rights. Mula Pilipinas, 2 sa mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings ang pumarito sa The Netherlands. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit sila nandito at ano ang bakit ito mahalaga para sa partisipasyon ng mga biktima sa confirmation hearing bukas? Si Nanay Liore, inalala ang mga anak na sina Juan Carlos at Crisanto. Isang araw, papasok ng trabaho ang magkapatid pero hindi na sila nakauwi. At sa halip ay natagpo ang tadtad ng bala ang kanilang katawan. Si Shira Escudero, hindi malimutan ang kanyang 18 anyos na kapatid na duguan at balot ng packaging tape. Ngayon, parehong advocates na sina Nanay Liore at Shira sa karapatang pantao. Mag-iisang dekada na mula nang mangyari ang mga insidenteng ito. Panahon na kaliwat kanan ng balita ng extrajudicial killings na nagmula umano sa pulisya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga hinihinalang drug user sa bansa. Your concern is human rights. Mine is human lives. Sila ang umano'y mga pinagkaitan ng due process. Bagay na ibinigay ngayon kay Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing. Ayon sa International Criminal Court, ang mga biktima ay may mahalagang partisipasyon sa mga pagdinig. Kung magtuloy sa trial at mapatunayang guilty ang isang akusado, may karapatan ang mga biktima sa reparations. Ilan sa halimbawa ng mga pwedeng matanggap ng mga biktima ay trauma counseling, rehabilitation, symbolic measures gaya ng memorial at compensation sa pamamagitan ng trust fund. Sa conservative figures mula sa report ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, hindi bababa sa 8,663 ang napatay sa drug war ni Duterte. Pero tansya ng ibang grupo, higit pa riyan ang bilang. Ivy, sa confirmation of charges hearing ni Duterte bukas ay hindi pa siya lilitisin. Ang layunin lang ito ay matukoy kung may substantial grounds ba, ibig sabihin sapat ba ang ebidensya para magpatuloy ito sa full trial. Mamayang 2:00 naman ng hapon, isang protest action ang isasagawa ng human rights activist diyan sa tapat ng ICC. Ivy. Alright, we'll keep. So, yan po ang ating nakikita. So, with that, pwede na natin i-end ang ating discussion. Ikaw na magpauna paalam. Ayun, salamat muli. At yung issue natin about dito sa case ni PRRD, talagang naging dahilan din yan para ma-divide ang ating bansa eh. Both internally, externally. Imagine mo doon sa Hague, mga Pilipino, ang dami eh. Tapos dinala natin doon yung mga pamilya ng biktima na pwede naman natin resolbahin dito na lang sana interno sa Pilipinas na lang. Hindi na natin binilad yung ating problema doon, tungkol doon. So yun nga sinasabi ko na sana yung ating presidente, si President BBM, hindi na lang dinala, dito na lang. Pwede naman natin litisin si Digong dito eh. And sabi ko, stand ko nga dati pa, sana hinayaan na lang natin magsalita na magsalita. That time, nung bago arrestin si Digong, ako nagagalit na rin kay Digong. Daldal naman ni Digong, tapos ng pagka-presidente niya, sinisiraan niya pa si BBM. Di ba ang taas ng simpatya natin kay President BBM that time? Pero nung hinuli niya si Digong at dinala doon sa Hague, biglang bagsak yun. Doon na-mismanage nila na-miscalculate nila yung action na yun, na yung simpatya ng tao, lalong nag-swing talaga sa Duterte at nawala sa kay President BBM. So yun ang aking talaga tingin diyan sa pagbabalanse sa sitwasyon na yan. And whatever the outcome niyan, umuwi man si Digong or mamatay doon, magbabackfire talaga yan dito sa admin natin. Wala namang pinagkaiba sa away pamilya na nagsigawan sa Facebook. Oo. Na lumabas yung problema. Lumabas sa komunidad ang problema. Oo, lumabas. Ngayon, ibig sabihin, not all wars should be spread
like this, Tama. like wildfire. Mm-mm. So, ang problema kasi ngayon, ang aking inaalala, mayroon na tayong tinatawag na reputasyon sa buong mundo. Yan yung bansa na hindi nila kayang parusahan ang kanilang kriminal. Mhm. Yan ang Mhm. bansa. Tama. Pangalawa, Yun. yan ang bansa na hindi na kayang parusahan ang kanilang mga magnanakaw sa flood Mhm. control. Yan ang Tama. makukuha nila. So with that siguro we conclude our conversation. Sa sunod na tayo magkwentuhan ulit bukas ulit. Very, very fruitful yung topic din, and every day naman nagiging fruitful at nagkakaroon din ng insight yung mga tagapakinig natin that we look on the fairness of the discussion. Nga parang antagonist tayo pareho. You defend PRRD and Duterte. Ako naman side para maging balance. Dinidepensa ko si BBM on the context na makita pareho ng ating tagapakinig, ano yung ating dinidiscuss dito na parehas yung ating pagtingin. Kasi yung mga vlogger ngayon, normally pag pinakinggan mo sila, either pro Duterte na sila, yung iba namang grupo na wala outside the discussion, yun naman pro BBM sila. Ang kagandahan sa discussion natin, Atty. Toto, you stand on the side of Duterte, I stand on the side of BBM, pero binabalanse natin, di ba? Yung sa katotohanan. Sa akin na nababase din ako sa ebidensya. Oh, lang tama. ng ebidensya. Hindi naman ako basta-basta magsabi pabor kay Duterte kung wala akong basihan. Tama. Yun, So, yun at ang least, ating tingin din. No? in-explain ko sa kanilang prinsipyo sa likod kung bakit walang jurisdiction. Oo. Okay? Kasi tayo, nakikita natin out of the box tayo Yung nangyayari sa ating society, pag hindi ka naka-engage, nakikita mo talaga. Pero pag nasa lugan, like yung mga official natin, hindi nila kita Tayo nakakakita nun Kaya malaya tayo nakakapag-discuss ng mga issues Di ba? Okay. So hanggang dyan na lang, magandang gabi sa inyong lahat. And hopefully, magising tayo bukas at na kayo mga alas 5 po ng hapon ay magsimula. So dahil 30 minutes late, sa mga 5:30. Pero at least, bago siguro magbibigay muna ako ng context para maintindihan nila kung anong nangyayari. Okay? Good night. Thank you, Good Ronnie. Okay. Yung anti-dynasty natin Anti-dynasty natin. Pagkatapos ating himayin yan. Medyo sige. mahaba-haba yan. Okay. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you.